Isang malupit na katotohanan ang yuyurak sa iyong dangal. Habang ang anak mo ay nag-aagaw buhay sa lagnat, ikaw ay nagpapakasasa sa bisig ng ibang lalaki. Tinapon mo ang konsensya kapalit ng init ng pagtataksil. Pero tandaan mo, Vanessa, ang isang inang inapi ay marunong ding lumaban. Tititigan ko ang iyong pagbagsak. Handa ka na bang mawala ang lahat sa'yo? Huwag kang madrama, Miguel. Hindi nakakamatay ang sinat. You have a yaya to take care of you, so stop crying like the world is ending. Masisira ang makeup ko sa'yo eh. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na hampas ng hangin na yumaot sa katahimikan ng silid. Hindi ito nanggaling sa isang kaaway, kundi mula sa bibig ng babaeng nagluwal sa bata. Nakatayo si Vanessa sa tapat ng malaking salamin, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling hikaw na gawa sa diamante. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalala. Tanging pagkairita lamang ang nangingibabaw habang ang munting si Miguel ay humihikbi sa ilalim ng makapal na kumot. Sa sulok ng silid, nakaluhod si Felisa sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa maraming taon ng paglalaba at paglilinis ay maingat na nagpipiga ng bimpo sa isang palanggana ng maligamgam na tubig. Kanina pa siyang 4:00 ng umaga gising. Masakit ang kanyang likod at kumakalam ang kanyang sikmura, ngunit ang lahat ng pagod ay kinalimutan niya nang maramdaman ang nagbabagang init ng balat ni Miguel. Sa bawat dampi ng bimpo sa noo ng bata, may bulong ng panalangin si Felisa sa kanyang puso. Isang pag-aaruga na tila isang inang nawala na rin ng sariling mga anak sa malayo. Napakasakit ng kaibahan ng kanilang hitsura sa loob ng marangyang kwartong iyon. Si Vanessa ay balot ng telang seda na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Mabango ang kanyang buong pagkatao ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa amoy ng menthol na ipinapahid ni Felisa sa bata. Si Felisa naman ay suot ang kanyang kupas na uniforme. Ang kanyang buhok ay maingat na nakapusod at ang tanging mababanaag sa kanyang mukha ay ang malalim na pagmamahal sa batang hindi naman niya kadugo. Biglang tumunog ang telepono ni Vanessa sa ibabaw ng mesa. Isang maikling mensahe ang lumitaw sa screen na hindi sinasadyang nasulyapan ni Felisa. "I'm waiting at the hotel, babe. Don't be late." Ang bawat letra ay tila isang mitya na nagliyab sa dibdib ni Felisa. Alam niya ang pangalang iyon. Si Rico. Ang lalaking laging tumatawag sa 10 oras ng gabi. Ang lalaking nagiging dahilan ng biglaang pag-alis ni Vanessa sa gitna ng hapunan. "Yaya Feli," tawag ni Vanessa habang kinukuha ang kanyang designer bag. "Ibibigay ko sa iyo ang huling sweldo mo sa katapusan kung mapapatahimik mo ang batang iyan. I need to go. May charity event akong pupuntahan and I cannot look stressed." Bago lumabas, may kinuha si Vanessa mula sa kanyang bag, isang maliit na bote ng kulay asul na likido. "Painumin mo siya nito. Isang kutsara lang. It will make him sleep all night para hindi siya mabulahaw sa pag-iyak. Ayokong madatnan siyang gising kapag bumalik ako." Nang marinig ni Felisa ang mga salitang yon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bote ay inilapag ni Vanessa sa tabi ng palanggana. Ang tunog ng pagkakalapat nito sa matigas na sahig ay naghatid ng kilabot sa buong katawan ni Felisa. Dahan-dahang kinuha ni Felisa ang bote nang makaalis na si Vanessa. Binasa niya ang etiketa sa ilalim ng munting liwanag ng lamp. Hindi ito gamot sa lagnat. Ito ay isang uri ng pampatulog na hindi nararapat para sa isang 6 na taong gulang na bata, lalo na sa gitna ng mataas na lagnat. Nanigas ang buong pagkatao ni Felisa. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na hindi malunok at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang bote ng lason na itinago sa anyo ng lunas. Tumingin siya sa pintong dinaanan ni Vanessa pagkatapos ay isang munting si Miguel na ngayon ay mahina nang tumatawag ng mama. Ang bawat hikbi ni Miguel ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Felisa. Naisip niya ang sarili niyang mga anak sa Leyte na iniwan niya
upang pagsilbihan ang mga taong may ginto ang kagamitan ngunit bato ang kalooban. Paano nagagawang itulog ng isang ina ang kanyang anak sa pamamagitan ng kemikal para lamang makipagtipan sa ibang lalaki? Ang galit ay dahan-dahang humalo sa kanyang takot, isang mainit na agos na nanalaitay sa kanyang mga ugat. Narinig ni Felisa ang pag-andar ng sasakyan ni Vanessa sa labas. Ang tunog ng gulong sa graba ay dahan-dahang lumalayo, hanggang sa muling bumalik ang nakabibinging katahimikan sa Bietu. Nanatili siyang nakatitig sa bote. Alam niyang kung hindi niya susundin si Vanessa, mawawalan siya ng trabaho, mawawalan ng panggastos ang kanyang mga anak sa probinsya. Ngunit kung susunod siya, baka hindi na muling magising ang munting anghel na nakahilig sa kanyang balikat. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Felisa, habang ang kanyang luha ay dahan-dahang pumatak sa kumot ni Miguel. Hanggang kailan niya kayang manahimik sa harap ng ganitong kalupitan? Hanggang kailan magiging sapat ang utang na loob upang pagtakpan ng isang krimen na unti-unting pumapatay sa isang inosenteng buhay? Niyakap ni Felisa si Miguel ng mahigpit. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon sa kabila ng takot. Sa gabing ito, ang tahimik na pag-aaruga ay magiging isang lihim na panindigan. Hindi niya ipapainom ang gamot. Itatago niya ito. Itatago niya bilang ebidensya ng isang katotohanang balang araw ay wawasak sa pader ng kasinungalingan ng pamilya Villarreal. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang anino ang dahan-dahang humaba mula sa pinto ng silid. May isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid sa bawat kilos niya sa dilim. Isang presensya na hindi niya inaasahang darating sa ganitong oras. Ang pagbukas ng pinto ng silid ay hindi naghahatid ng anumang ingay, kundi isang malamig na hanging tila may dalang babala ng paparating na unos. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, anino ni Doña Celerina ang dahan-dahang humaba. Sa makintab na sahig, suot ang kanyang sutlang pantulog na kulay ube at ang mukhang tila inukit mula sa matigas na bato. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay pinasadahan niya ng tingin ang paligid, mula sa natutulog na si Miguel hanggang sa basang bimpo sa kamay ni Felisa. "Bakit gising ka pa, Felisa?" Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit may talim na tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Lumapit siya nang hindi gumagawa ng tunog. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit bawat isa ay tila nagpapabigat sa dibdib ni Felisa. Ibinigay na ba ni Vanessa ang kailangan mo para makatulog ang batang yan? Bakit tila ang dami mo pang ginagawa? Yumuko si Felisa. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat. Hindi niya magawang tumingin sa mga mata ng matanda. Mataas po ang lagnat ni Miguel, Doña Celerina. Kailangan po siyang punasan para hindi magkumbulson. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Umupo siya sa dulo ng kama. Ang kanyang mga daliring puno ng mamahaling singsing ay dahan-dahang hinaplos ang kumot ni Miguel, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako kay Felisa. "Masyado kang mapagmahal, Felisa. Minsan ang sobrang pagmamahal ay nakakalimot sa sariling katayuan. Huwag mong kalilimutan kung sino ang kumuha sa iyo mula sa putikan ng Leyte. Noong mamatay ang asawa mo at baon ka sa utang dahil sa pagkakasakit ng mga anak mo, sino ang nagbayad ng lahat? Sino ang nagdala sa iyo rito sa Maynila para magkaroon ka ng dangal?" Ang bawat salita ni Doña Celerina ay tila isang kadena na unti-unting pumupulupot sa leeg ni Felisa. Ang tinatawag nilang utang na loob ay hindi isang pasasalamat, kundi isang bilangguan. Naalala ni Felisa ang araw na lumuhod siya sa harap ng matanda. Ang mga luha niya noon ay puno ng pag-asa. Hindi niya alam na ang perang tinanggap niya ay may kapalit na habambuhay na pagkaalipin. "Opo, Donya, malaki po ang pasasalamat ko sa inyo," pabulong na sagot ni Felisa. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. "Kung ganoon, matuto kang sumunod.
pagpapatuloy ng matanda habang tumatayo. Ang nakikita mo sa bahay na ito, mananatili sa loob ng bahay na ito. Kung may naririnig ka man o nakikita tungkol kay Vanessa, isara mo ang iyong bibig. Isipin mo ang 2 mong anak sa probinsya na nag-aaral dahil sa perang galing sa amin. Isang maling galaw mo lang, Felisa, at babalik ka sa Leyte na walang kahit isang kusing. At alam mo kung anong mangyayari sa mga anak mo kapag nagutom sila. Hindi ba? Lumabas si Doña Celerina. Iniiwan ang isang amoy ng luma at mamahaling pabango na tila lason sa hangin. Naiwan si Felisa na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Ang bawat kalamnan ay sumasamo ng pahinga. Ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga mukha ng kanyang sariling mga anak. Gaano kabigat ang halaga ng katapatan kung ang kapalit nito ay ang buhay ng isang inosenteng bata at ang kinabukasan ng sarili mong dugo. Nang sumikat ang araw, ang bituin ng mga Villarreal ay muling nabuhay sa pagkukunwari. Pinilit ni Felisa ang kanyang sarili na bumangon at gawin ang lahat ng gawaing bahay na ipinapatong sa kanya, mula sa paglilinis ng malalawak na pasilyo hanggang sa pagluluto ng almusal na hindi naman siya makakatikim. Ang bawat galaw niya ay tila isang mekanismong wala ng buhay. Ang kanyang mga kamay ay namamanhid sa pagkakakuskos ng mga sahig na wala namang dumi, isang parusa na sadyang ibinigay ni Vanessa upang hindi siya magkaroon ng oras na makapag-isip o makalapit kay Marcos. Tanghali na nang makuha ni Felisa ang pagkakataong masulyapan ang kanyang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan sa maliit na kwarto ng mga katulong. Mayroong 7 missed calls mula sa kanyang nanay sa probinsya. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang kaba na tila isang mabigat na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Sa 3 ring ng kanyang pagtawag pabalik, ang boses ng kanyang ina ay bumungad sa kanya, punong-puno ng hikbi at pangamba. Felisa, anak, si Junjun, hindi namin alam kung anong gagawin. Kanina pa siyang nawawalan ng malay. Ang taas ng lagnat niya. Sabi ng doktor sa bayan, kailangan siyang dalhin sa malaking ospital sa Tacloban, pero wala kaming kahit piso. Felisa, kailangan namin ng pera ngayon din. Ang bawat salita mula sa kabilang linya ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak kay Felisa sa kanyang kinatatayuan. Napasandal siya sa pader, ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang hininga ay tila naputol. Tumingin siya sa kanyang pitaka. Walang laman. Ang kanyang sweldo ay kinuha na ni Doña Celerina noong nakaraang buwan bilang pambayad daw sa interes ng utang niya. Nakaluhod si Felisa sa sahig ng kanyang madilim na kwarto. Ang cellphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Sa labas, naririnig niya ang marangyang tawanan ni Vanessa at ng kanyang mga kaibigang socialite habang nagmerienda sila sa hardin. Ang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila isang pangungutya sa kanyang kahirapan. Saan siya kukuha ng pera? Lalapit ba siya kay Vanessa na kakagaling lang sa pakikipagkita sa ibang lalaki? O kay Doña Celerina na kani-kanina lang ay tinakot siya? O baka kay Marcos, ang lalaking tila isang estranghero sa loob ng sarili niyang tahanan? Isang matalim na desisyon ang kailangang gawin ni Felisa, ngunit ang bawat pinto ay tila nakakandado ng puot at kawalang pag-asa. Habang ang anino ng gabi ay muling nagsisimulang gumapang sa silid, isang katotohanan ang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Sa bahay na ito, ang kanyang luha ay walang halaga at ang kanyang pagsasakripisyo ay isa lamang pagkakataon para sa iba na lalong tapakan ang kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang ni Felisa sa malawak na pasilyo ng mansyon ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa Leyte, sa munting katawan ng kanyang anak na si Junjun na nakikipaglaban sa kamatayan, habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pagpupunas ng mga mamahalin at nagniningning na plorera
Sa kwarto ni Vanessa, ang bawat dekorasyon sa silid na yon ay sapat na ang halaga upang tustusan ang operasyon ng kanyang anak. Ngunit para kay Vanessa, ang mga ito ay hamak na palamuti lamang na madaling palitan. Habang nag-aayos ng mga gamit sa ilalim ng kama, isang maliit na lukot na papel ang nakuha ni Felisa. Dahan-dahan niya itong binuklat sa ilalim ng liwanag na nanggagaling sa bintana. Isa itong resibo mula sa isang sikat na hotel sa Makati. May petsang kahapon, ang araw kung kailan sinabi ni Vanessa kay Marcos na nasa isang retreat siya kasama ang kanyang mga kaibigang deboto. Kasabay ng papel ay isang gintong butones na may kakaibang disenyo, isang bagay na alam ni Felisa na hindi pag-aari ni Marcos. Ang tibok ng puso ni Felisa ay bumilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang mga ebidensya ng pagtataksil. Sa sandaling iyon, hindi lamang takot ang kanyang naramdaman, kundi isang matinding pagkamuhi. Paano nagagawang gastusin ng babaeng ito ang libu-libong piso sa isang gabi ng kasalanan, habang ang isang tapat na lingkod ay nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak? "What are you doing with my things, Felisa?" Ang boses ni Vanessa ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan. Nakatayo siya sa may pinto, ang kanyang mga braso ay nakakrus at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Hindi pa man nakakasagot si Felisa ay mabilis na lumapit si Vanessa at marahas na hinablot ang resibo at ang butones mula sa kamay ng katulong. "Ma'am, naglilinis lang po ako. Nakita ko lang po sa ilalim ng O." "Liar!" sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot na mabunyag ang kanyang lihim. "You are spying on me, aren't you? Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga tingin mo? You're just a maid, Felisa. Isang hamak na katulong na binigyan namin ng pagkakataong mabuhay, pero ngayon ay sinusubukan mong pasukin ang buhay na hindi para sa'yo." "Ma'am, wala po akong balak na masama." Ang pagsusumamo ni Felisa, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. "Kailangan ko lang po ng tulong. Si Junjun po, ang anak ko sa probinsya. Kailangan po ng pera para sa ospital. Ma'am, parang awa niyo na. Kahit hiramin ko lang po sa sweldo ko." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Felisa. Sapat na upang mapalingon ang kanyang ulo at mag-iwan ng nagbabagang hapdi na tila gumuhit sa kanyang balat. Ang tunog ng palad na tumama sa muka ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang silid. Napasandal si Felisa sa mesa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa namumulang pisngi habang ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa luha. "Don't you dare use your pathetic drama to get money from me." Ang pag-atungal ni Vanessa, ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. "Ganyan ba kayong mga mahihirap? Gagamit ng may sakit na anak para makapang-scam? If I find out that you're telling Marcos anything, or if you even look at these things again, I will make sure you end up in jail. At ang anak mo? Hahayaan ko siyang mamatay sa Leyte nang walang nakakaalam." Ang bawat salita ni Vanessa ay tila lason na ibinuhos sa bukas na sugat ni Felisa. Ang sakit ng sampal ay wala kumpara sa tindi ng insulto sa kanyang pagiging ina. Nanatiling nakayuko si Felisa. Ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon ay may isang bagong uri ng apoy na nagsisimulang magliyab. Hindi na ito ang apoy ng takot, kundi ang apoy ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang dugo. Lumabas si Vanessa na humahampas ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng pagkakasara nito ay tila isang formal na deklarasyon ng digmaan. Naiwan si Felisa sa gitna ng silid. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay mula sa kanyang pisngi. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na.
Alam na niya ngayon na ang kabutihan ay walang puwang sa mansyong ito. Kung ang mga Villarreal ay gumagamit ng kanilang yaman upang manakit, gagamitin naman ni Felisa ang kanilang mga lihim upang mabuhay. Hinalughog niya muli ang kanyang alaala, ang bote ng pampatulog, ang resibo ng hotel, ang gintong botones. Ang mga ito ay hindi na lamang mga gamit. Ang mga ito ay kanyang mga armas. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa lungsod ng Maynila. Isang matalim na balak ang nabubuo sa puso ng isang api. Ang malalim na gabi ay bumalot sa mansyon ng mga Villarreal, isang uri ng katahimikan na tila may bigat at selyo ng kalungkutan. Sa labas, ang ihip ng hangin ay nagdadala ng banayad na kaluskos ng mga dahon. Ngunit sa loob ng silid ni Miguel, ang tanging maririnig ay ang mahina at mabilis na paghinga ng batang may sakit. Ang liwanag mula sa isang munting lamp sa tabi ng kama ay nagbibigay ng madilaw at mainit na anino sa paligid. Doon, sa gilid ng kama, nakaupo si Felisa sa isang matigas na silya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon. Ang kanyang mga mata ay pikit sa sobrang pagod. Ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa maliit na palad ni Miguel. Kahit sa kanyang pagtulog, ang bawat bahagyang paggalaw ng bata ay nagpapadilat sa kanyang mga mata. Isang likas na reaksyon ng isang inang laging handang magbantay. Ang kanyang pisngi ay nagsisimula ng maging kulay ube. Ang bakas ng sampal ni Vanessa ay tila isang mapait na paalala ng kanyang kinatatayuan sa bahay na yon. Eksaktong 2:00 ng madaling araw nang marinig ang mahinang pag-ikot ng susi sa pintuan ng mansyon, na sinundan ng banayad na paglapat ng mabigat na kahoy sa hamban nito. Walang anunsyo, walang ingay ng pagsalubong. Si Marcos Villarreal ay naglalakad sa sarili niyang bahay na tila isang estranghero. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng makapal na alpombra ay walang tunog. Ang kanyang anyo ay balot ng isang mamahalin, ngunit malamig na coat. Pagod ang kanyang mga mata, ang mga linyang dulot ng stress sa kanyang noo ay tila mas lumalim sa ilalim ng madilim na pasilyo. Dapat sana ay sa silid nila ni Vanessa siya tutuloy, ngunit may isang hindi maipaliwanag na udyok na nagtulak sa kanya patungo sa silid ng kanyang anak. Marahil ay ang guilt ng isang amang laging wala, o marahil ay ang paghahanap ng isang bagay na totoo sa gitna ng kanyang mundong puno ng huwad na negosasyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Miguel. Inasahan ni Marcos na madadatnan ng kanyang asawa na nagbabantay, o kahit man lang ay isang silid na walang tao maliban sa bata. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang tanawing hindi niya inaasahan. Napatigil si Marcos. Nakita niya si Felisa, ang katulong na tila anino lamang sa kanyang paningin noon, na mahimbing na naiidlip habang ang kanyang buong pagkatao ay tila nagsisilbing proteksyon para sa kanyang anak. Nakita niya ang palanggana ng tubig, ang mga basang bimpo, at ang paraan ng paghawak ni Felisa kay Miguel na tila ba ayaw nitong bitawan ng bata kahit sa panaginip. May isang uri ng init sa silid na yon na hindi kayang bilhin ng pera ni Marcos. Isang init na nagmula sa tapat na pag-aarug. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw si Felisa. Ang marahang tunog ng pag-atras ng silya sa sahig ay nagpagising sa kanya. Mabilis siyang napatayo. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib nang makita ang matangkad at madilim na anyo ng kanyang amo sa tapat ng pinto. Sir Marcos, kanina pa po ba kayo riyan? Ang nauutal na tanong ni Felisa habang mabilis na inaayos ang kanyang gusot na uniforme. Yumuko siya, pilit na itinatago ang kanyang muka sa ilalim ng anino. Pasensya na po, nakatulog po ako habang binabantayan si Miguel. Mataas po kasi ang lagnat niya kanina. Hindi sumagot si Marcos. Sa halip, humakbang siya palapit. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habambuhay na paghihintay para kay Felisa.
Ang amoy ng malamig na hangin mula sa labas na dala ni Marcos ay humalo sa amoy ng alcohol at menthol sa loob ng silid. Inangat ni Marcos ang kanyang kamay, isang kilos na nagpakaba ng husto kay Felisa. Ngunit hindi galit ang nakita niya. Ginamit ni Marcos ang kanyang mga daliri upang hawakan ang noo ng kanyang anak. Malamig na ang bata. Pagkatapos, lumingon siya kay Felisa. "Nasaan ang asawa ko?" Ang tanong ni Marcos. Ang kanyang boses ay malalim, baritono, at puno ng isang uri ng pagod na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Si Ma'am Vanessa po. Nasa charity event po, sir. Baka po mamaya pa ang balik." Pagsisinungaling ni Felisa. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa takot na baka malaman ni Marcos ang totoong kinaroroonan ng asawa. Lumapit palalo si Marcos. Sa pagkakataong ito, ang liwanag ng lamp ay direktang tumama sa mukha ni Felisa. Doon, nakita ni Marcos ang malinaw na bakas ng 4 na daliri sa namamagang pisngi ng katulong. Isang marahas na marka na hindi kayang itago ng anumang anino. Ang mga mata ni Marcos ay naningkit. Ang kanyang titig ay naging matalim. Tila sinusuri ang bawat hibla ng katotohanan sa harap niya. Isang mabigat na tensyon ang bumalot sa pagitan nilang dalawa. Isang tensyon na tila isang banta ng paparating na pagguho. "Anong nangyari sa mukha mo?" Ang tanong ni Marcos, mas mababa ang tono ngayon, ngunit mas mapanganib. Nang hindi sumagot si Felisa, hinawakan ni Marcos ang baba ng katulong at pilit na iniharap ang mukha nito sa liwanag. "Sino ang gumawa nito sa'yo, Felisa?" "Nasagi ko lang po ang kanto ng bukas na cabinet sa kusina, sir. Pasensya na po. Naging clumsy lang po ako dahil sa puyat." Ang mahinang tugon ni Felisa, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulidid na anumang oras ay mapuputol. Dahan-dahang binitawan ni Marcos ang baba ni Felisa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa katulong. Tila sinusubukang basahin ang mga titik ng katotohanang nakatago sa ilalim ng mga kasinungalingan. Alam ni Marcos ang hugis ng sagi ng kahoy at ang bakas ng mga daliri ng tao. Ang pamamaga sa pisngi ni Felisa ay may galit, may puot, na hindi kayang likhain ng isang aksidente. Subalit pinili niyang tumahimik. Ang katahimikan ni Marcos ay hindi nangangahulugan ng paniniwala, kundi isang pagtitipon ng mga ebidensya sa kanyang isipan. "Magpahinga ka na, Felisa. Ako na ang tatapos ng pagbabantay dito." Ang maikling utos ni Marcos habang umuupo sa silyang kinalalagyan ni Felisa kanina. "Pero sir, kailangan pa pong..." "Iyon ay isang utos, hindi isang mungkahi." Pagputol ni Marcos, ang kanyang boses ay muling bumalik sa pagiging malamig at autoritaryo. Lumabas si Felisa sa silid na mabigat ang loob. Ang bawat hakbang niya patungo sa maliit na kwarto ng mga katulong ay tila paghila sa isang mabigat na kadena. Hindi siya nakatulog. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang nagmamakaawang mukha ng kanyang anak sa Leyte at ang nananakot na mga mata ni Doña Celerina. Ang gabi ay dahan-dahang natunaw sa kulay abong liwanag ng bukang liwayway, hudyat ng pagsisimula ng isa na namang araw ng pagkukunwari. 7:00 ng umaga nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Vanessa. Suot ang isang simpleng puting bestido na tila nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang anghel. Wala na ang amoy ng alak at usok ng sigarilyo. Pinalitan ito ng amoy ng sariwang bulaklak. Mabilis siyang umakyat sa silid ni Miguel. Alam niyang nandoon na si Marcos. "Oh, Marcos, you're home!" Ang malambing na bulalas ni Vanessa pagpasok sa silid. Ang kanyang mukha ay agad na nagpakita ng labis na pag-aalala nang makita ang asawa. Lumapit siya at humalik sa pisngi ni Marcos bago bumaling sa natutulog na bata. "Kanina ko pa gustong umuwi mula sa vigil sa simbahan, pero hindi ako makaalis dahil sa tindi ng ulan. How is my poor baby? Pinainom ba siya ng gamot ni Felisa?"
Nakatayo si Felisa sa may pintuan, hawak ang tray ng almusal. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa tindi ng pagkasuklam. Ang vigil na sinasabi ni Vanessa ay ang hotel room na nakasulat sa resibo. Ang pag-aalalang suot nito ay isang maskara na mas makinis pa sa porselana. Mataas ang lagnat niya kagabi. Vanessa, mabuti na lang at hindi siya iniwan ni Felisa. Ang seryosong sagot ni Marcos habang nakamasid sa bawat galaw ng asawa. Of course, that's what we pay her for. Ang mabilis na sagot ni Vanessa, sabay baling kay Miguel na nagsisimula ng magmulat ng mga mata. Hi, my brave boy. Mama is here na. Come to mama, baby. Hug mo si mama. Inabot ni Vanessa ang kanyang mga braso upang buhatin ang bata. Isang eksenang dapat sana ay puno ng pagmamahal para sa sino mang nanonood. Ngunit sa halip na yumakap, si Miguel ay biglang umurong patungo sa kabilang dulo ng kama. Ang kanyang munting mukha ay namula sa takot at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Wag! Ayoko! Wag mo akong hahawakan! Ang sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta na hindi normal para sa isang bata sa harap ng kanyang sariling ina. Napatigagal si Vanessa. Ang kanyang mga braso ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagkapahiya at galit na pilit niyang itinago. Miguel, what's wrong with you? It's me, Mama. Ayoko sa'yo, Nanay Feli, nasaan ka? Ang pag-iyak ni Miguel habang pilit na inaabot ang direksyon kung nasaan si Felisa. Mabilis na lumapit si Felisa at ibinaba ang tray upang saluhin ang bata. Agad na isinubsob ni Miguel ang kanyang mukha sa leeg ni Felisa. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa uniforme ng katulong, tila ba ito lamang ang tanging ligtas na lugar sa buong mundo. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang sampal sa pagkatao ni Vanessa sa harap ni Marcos. Miguel Villarreal, huwag kang maging madrama. Ang pasigaw na sabi ni Vanessa, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Lumapit ka rito sa akin ngayon din. Ngunit lalong humigpit ang kapit ni Miguel kay Felisa. Ayoko. Masama ka. Pinapainom mo ako ng mapait para makatulog ako. Gusto ko kay Nanay Feli lang. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Ang bawat salitang binitawan ni Miguel ay tila isang malakas na pasabog na nag-iwan ng usok ng pagdududa sa pagitan ng mag-asawa. Dahan-dahang tumayo si Marcos. Ang kanyang titig ay lumipat mula kay Miguel patungo sa bote ng asul na likidong nakapatong pa rin sa tabi ng lamp. Ang boteng iniwan ni Vanessa kagabi. Tiningnan ni Marcos si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng init. Tanging isang malamig na pagkilala sa isang katotohanang hindi na kayang itago ng anumang maskara. Anong gamot ang sinasabi ng anak ko, Vanessa? Ang tanong ni Marcos. Ang boses ay tila isang hatol na nagpabatid na ang laro ng pagkukunwari ay nagsisimula na ring mabasag. Hindi iyan gamot, Marcos. Bitamina lang yan na ibinigay ni Mami para lumakas ang resistensya ni Miguel. Alam mo naman ang bata, kapag ayaw sa lasa, kung ano-ano ang iniimbentong kwento. Ang depensa ni Vanessa, ang kanyang boses, ay naging matamis na tila pulot. Ngunit ang kanyang mga mata ay pasimpleng nagbabanta kay Felisa. And besides, baka nagkamali lang si Felisa ng pagpapaliwanag sa bata. You know her, hindi naman siya nakapagtapos. Baka hindi niya naintindihan ang label. Ang bawat salita ni Vanessa ay tila isang mabalasik na talim na sumusugat sa dangal ni Felisa. Hindi lamang siya tinawag na tanga, kundi ginawa pa siyang sangkalan para sa isang madilim na kasinungalingan. Nakita ni Felisa ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Marcos, ang pagnanais nitong maniwala sa kanyang asawa kapalit ng kapayapaan sa loob ng tahanan. Ngunit ang munting si Miguel ay patuloy na nakakapit sa kanya. Ang panginginig ng bata ay isang katotohanang hindi kayang itago ng anumang matatamis na salita.
Nang makaalis ang mag-asawa sa silid upang pagtalunan ng nangyari, mabilis na kumilos si Felisa. Kinuha niya ang bote ng asul na likido at ibinalot ito sa isang piraso ng basahan bago itinago sa ilalim ng kanyang uniforme. Alam niyang kailangan niya ng patunay. Hindi siya maaring manatiling biktima lamang ng kanilang mga salita. Sa gitna ng kanyang gawaing bahay, nagkaroon si Felisa ng pagkakataong makalabas upang itapon ang basura. Doon, sa likod ng malalaking gate ng mansyon, mabilis niyang tinawagan si Chadeli. Ang matanda ay may anak na nagtatrabaho bilang pharmacist sa isang maliit na botika malapit sa kanila. Sa loob ng ilang minuto ng mabilis na pag-uusap at pagpasa ng bote, sa pagitan ng mga rehas ng bakod, naiwan si Felisa na may mabigat na kaba sa kanyang dibdib. Lumipas ang maghapon na tila isang mabagal na pagbitay. Ang bawat sulyap ni Vanessa kay Felisa ay puno ng lason, isang babala na anumang oras ay maaari siyang palayasin o ipahamak. Ngunit ang mas ikinakatakot ni Felisa ay ang pananahimik ni Marcos. Ang kanyang amo ay tila isang bulkang nagtitipon ng lava. Hindi mo alam kung kailan sasabog o kung sino ang tatangay ng kanyang galit. Gabi na nang makuha ni Felisa ang text message mula sa anak ni Chadeli. Ang bawat salita sa screen ng kanyang luma at basag na cellphone ay tila isang hatol ng kamatayan. Nay Feli, huwag niyo nang ipapainom iyan sa bata. Hindi yan bitamina. Isa itong matapang na sedative na ginagamit para sa mga taong may malalang insomnia. Sa isang batang kasing edad ni Miguel, maaari itong magdulot ng pinsala sa kanyang baga at utak, lalo na kung madalas ang pag-inom. Nanlamig ang buong pagkatao ni Felisa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas upang pasanin ang kanyang bigat. Ang isang ina ay sadyang nilalason ang sariling anak para lamang sa sariling kaligayahan. Isang krimen na mas malala pa sa anumang pagnanakaw. Madaling araw na nang muling pumasok si Felisa sa silid ni Miguel upang tingnan ang lagay ng bata. Ang silid ay balot ng isang kakaiba at nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw at ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon na tila nagdadala ng masamang balita. Miguel, baby, gising na. Oras na para sa gatas mo. Ang mahinang bulong ni Felisa habang dahan-dahang tinatapik ang balikat ng bata. Walang sagot. Inulit ni Felisa ang pagtapik. Sa pagkakataong ito ay mas malakas na. Ngunit ang munting katawan ni Miguel ay nanatiling lelay. Ang kanyang mga braso ay tila walang buhay na nakalaylay sa ibabaw ng kumot. Hinawakan ni Felisa ang pisngi ng bata. Ito ay nanlalamig at maputla na tila isang papel. Miguel, gising! Miguel, sagutin mo si Nanay Feli. Ang pasigaw na bulong ni Felisa, ang kanyang boses, ay nagsisimula nang mapuno ng desperasyon. Binuhat ni Felisa ang bata. Inalog-alog ito, ngunit ang ulo ni Miguel ay tila walang kontrol na sumasabay sa bawat galaw. Walang imik ang bata. Walang kurap ang kanyang mga mata na bahagyang nakabukas ngunit walang nakikita. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang matinding takot na hindi kayang isigaw ni Felisa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bata ay hindi gumagalaw. Ang bata ay hindi nagigising. Sa gitna ng kanyang pagngingit-ngit at pagluha, isang anino ang muling lumitaw sa pintuan. Si Marcos, na tila hindi rin nakatulog, ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng sindak nang makita ang anyo ng kanyang anak sa bisig ng katulong. Anong nangyayari? Felisa, anong nangyari sa anak ko? Ang naguguluhang tanong ni Marcos habang mabilis na lumalapit. Natingala si Felisa, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Sir, ayaw po niyang gumising. Sir, si Miguel. Hindi po siya humihinga ng maayos. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang katahimikan ni Miguel ay naging isang sigaw na bumibingi sa buong mansyon.
Isang sigaw na hudyat na ang lahat ng lihim ay kailangan ng mabunyag bago pa maging huli ang lahat para sa isang inosenteng buhay. Diyos ko, Miguel! Anak, gumising ka! Ang boses ni Marcos ay hindi na ang malamig na boses ng isang bilyonaryo, kundi isang ama na ang mundo ay tila gumuguho sa kanyang paanan. Binuhat niya ang walang buhay na katawan ni Miguel. Ang munting ulo ng bata ay nakalaylay sa kanyang balikat habang mabilis siyang bumababa sa malawak na hagdanan ng mansyon. Ang bawat hakbang ni Marcos ay tila isang pagtakbo palayo sa kamatayan. Sa kanyang likuran, sumusunod si Felisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga panalangin. Ang marahas na pag-andar ng sasakyan sa garay ay naghatid ng panginginig sa buong paligid. Ang tunog ng gulong na humahagibis sa aspalto ay naging tanging musika ng kanilang desperasyon sa gitna ng madilim na kalsada ng Maynila. Sa loob ng emergency room, ang amoy ng gamot at ang nakasisilaw na puting liwanag ay tila sumasakal kay Felisa. Nanatili siyang nakatayo sa isang sulok, nakamasid sa mga doktor at nurse na mabilis na kumikilos sa paligid ni Miguel. Ang bawat aparato na ikinakabit sa bata ay tila isang dagdag na pasakit sa kanyang kalooban. Si Marcos naman ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Pilit na itinatago ang bawat hikbi na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Habang naghihintay sa labas ng ICU, isang matandang babae na suot ang uniforme ng isang utility worker ang dahan-dahang lumapit kay Felisa. Ang kanyang mga mata ay tila may dalang bigat ng maraming taon. Siya si Chidiadeli, ang dating labandera ng mga eskudero na ngayon ay nagtatrabaho na lamang sa ospital upang may panggastos sa kanyang maintenance. Felisa, ikaw ba yan, anak? Ang mahinang tanong ni Chidiadeli. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Niyakap ni Felisa ang matanda. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak ng maramdaman ang init ng pag-aaruga ng isang kaibigan. Tia Deli, si Miguel po, hindi siya magising. Ang asawa po ni Sir Marcos, nilalason ang sarili niyang anak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tia Deli habang tinitingnan ang paligid para matiyak na walang nakikinig. Hinila niya si Felisa sa isang mas tahimik na bahagi ng pasilyo. Hindi na ako nagtataka, Felisa. Ang mga eskudero, matagal ko na silang kilala. Akala ng lahat ay matatag ang pamilyang yan. Pero ang totoo ay bulok na sila hanggang sa kaibuturan. Dito nagsimulang ilahad ni Chidiadeli ang isang katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng mga magagarang gown at party. Si Vanessa. Hindi siya totoong eskudero sa dugo. Anak siya sa labas ng namayapang Don Escudero sa isang babaeng hindi nila kinikilala. Kaya ganoon na lamang ang pagsisikap ni Doña Celerina na itago ang katotohanan yon. At ang yaman nila, ubos na yon, Felisa. Ang mansyon nila ay nakasangla na at ang kaisa-isang paraan para hindi sila tuluyang bumagsak ay ang makuha ang mga ari-arian ni Marcos sa pamamagitan ni Vanessa. Nanlaki ang mga mata ni Felisa. Ang lahat ng paghihirap na dinaranas niya, ang lahat ng pagsasakripisyo ni Miguel ay para lamang sa isang huwad na dangal. Kaya po ba desperado si Ma'am Vanessa na magkaroon ng pera? Kaya po ba hinahayaan niya si Rico na pumasok sa buhay nila? Si Rico Salcedo ay bahagi ng kanilang plano, Felisa. Isang hamak na manloloko na ginagamit ang kagandahan ni Vanessa para perahan si Marcos. Huwag kang magtiwala sa kanila, anak. Ang mga taong yan ay parang mga anay. Unti-unti nilang uubusin ang pundasyon ng tahanan ni Marcos hanggang sa wala nang matira, kundi alikabok. Ang bawat salita ni Tia Deli ay tila isang piraso ng puzzle na nabubuo sa isipan ni Felisa. Ang puot na nararamdaman niya para kay Vanessa ay napalitan ng isang matalim na determinasyon. Hindi lamang pala buhay ni Miguel ang nakataya, kundi ang buong dangal at yaman ng lalaking
Kahit papaano ay nagbigay sa kanya ng trabaho. Bumalik si Felisa sa tapat ng ICU. Bitbit ang isang mabigat na lihim. Nakita niya si Marcos na nakatitig sa bintanang salamin, nakatingin sa kanyang anak na nakikipaglaban sa bawat hininga. Ang katahimikan ni Marcos ay punong-puno ng mga katanungang hindi pa nasasagot. "Sir," ang mahinang tawag ni Felisa. Ang kanyang boses ay may bagong lakas. "May kailangan po kayong malaman tungkol sa pamilya ni Ma'am Vanessa, tungkol sa mga lihim na itinatago nila sa likod ng inyong likuran." Lumingon si Marcos. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at pait. Ngunit bago pa man makapagsalita si Felisa, isang pamilyar na boses ang pumutol sa usapan. Si Vanessa, kasama si Doña Celerina, ay mabilis na naglalakad sa pasilyo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pekeng pag-aalala at ang kanilang mga hakbang ay tila isang banta ng panibagong kasinungalingan. Sino ang paniniwalaan ni Marcos? Ang katulong na walang pangalan o ang asawang binuo ang kanyang mundo sa loob ng maraming taon? Sa gitna ng puting pasilyo ng ospital, ang digmaan ng katotohanan ay formal na ring nagsimula. "Marcos, ang anak ko. Anong nangyari sa anak ko?" Ang boses ni Vanessa ay pumalahaw sa tahimik na pasilyo ng ospital, isang uri ng tunog na tila sadyang ginawa para makuha ang atensyon ng lahat ng tao sa paligid. Mabilis siyang lumapit kay Marcos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa braso ng asawa. Sa likuran niya, si Doña Celerina ay nakatayo na, tila isang reyna ng pighati. Ang kanyang panyo ay dahan-dahang itinatapi sa kanyang mga mata na wala namang luha. Hindi sumagot si Marcos. Ang kanyang katawan ay nanatiling naninigas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa salamin ng ICU, kung saan makikita ang mga doktor na abala pa rin sa pag-asikaso kay Miguel. Ang katahimikan ni Marcos ay mas nakatatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikang tila naghihintay ng tamang pagkakataon para sumabog. "Kasalanan mo ito, Felisa. Ikaw ang huling kasama ng bata." Biglang bumaling si Vanessa kay Felisa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ng katulong. Ang boses niya ay naging matinis at puno ng akusasyon. "Anong ginawa mo sa anak ko? Pinabayaan mo siya. Baka kung ano ang ipinakain mo sa kanya kaya siya nagkaganyan." Napaatras si Felisa. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa loob ng kanyang dibdib. "Wala po akong ginawang masama, ma'am. Ang gamot po na iniwan ninyo." "Anong gamot?" Mabilis na pagputol ni Doña Celerina. Ang kanyang boses ay malamig at may halong banta habang humahakbang siya palapit kay Felisa. "Mag-ingat ka sa mga sasabihin mo, Felisa. Tandaan mo na ikaw ang may pananagutan sa batang yan. Baka nakakalimutan mo na ang utang na loob mo sa amin ay mas malalim pa sa balon. Huwag mong subukang baligtarin ang kwento para pagtakpan ang iyong kapabayaan." Ang bat ng hangin mula sa mabilis na pagdaan ng isang nurse ay tila nagpalamig lalo sa tensyon sa pagitan nila. Si Felisa ay nakaramdam ng isang matinding pagkakasakal. Ang bawat salita ng dalawang babae ay tila mga pako na unti-unting ibinabaon sa kanyang dangal. Tumingin siya kay Marcos, umaasang magtatanggol ito sa kanya. Ngunit nanatiling nakatalikod ang kanyang amo. Ang mga kamao nito ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid. Nang makuha ni Vanessa ang pagkakataon na mapag-isa sila ni Felisa sa isang dulo ng pasilyo habang kinakausap ni Marcos ang doktor, lumapit siya ng husto sa katulong. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging amoy ng kamatayan sa ilong ni Felisa. "Makinig kang mabuti, Felisa." Ang bulong ni Vanessa, ang kanyang boses ay tila isang ahas na sumisitsit sa tenga ng katulong. "Isang salita pa tungkol sa gamot na yon at tinitiyak ko sa iyo na hindi mo na muling makikita ang mga anak mo sa Leyte."
May mga kakilala ako sa gobyerno na pwedeng magtanggal sa iyo ng karapatan bilang ina. Gusto mo bang mabulok sa kulungan habang nagugutom ang mga anak mo? Ang panginginig ni Felisa ay umabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Hindi lamang trabaho ang itataya niya rito, kundi ang mismong kaluluwa ng kanyang buhay, ang kanyang mga anak. Ang bawat banta ni Vanessa ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang tapang. Ma'am, parang awa niyo na. Ang tanging nasabi ni Felisa. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig dahil sa tindi ng pighati. Umuwi ka sa mansyon ngayon din. Iligpit mo ang lahat ng gamit ni Miguel at linisin mo ang kwarto niya. Ayokong may makitang kahit anong kalat doon kapag bumalik si Marcos. At tandaan mo, Felisa, nakamasid ako sa bawat galaw mo. Ang huling utos ni Vanessa bago siya naglakad pabalik na tila ba wala siyang ginawang masama. Naiwan si Felisa na mag-isa sa pasilyo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng kawalang pag-asa. Kailangan niyang bumalik sa mansyon, ngunit alam niya na ang pagbabalik doon ay katulad ng pagpasok sa lungga ng mga lobo. Habang naglalakad palabas ng ospital, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Naalala niya ang sinabi ni Chadeli tungkol kay Rico. Kung nasa ospital silang lahat, sino ang nasa mansyon? Ang kuryosidad at ang pagnanais na protektahan, si Miguel ang nagtulak kay Felisa na gawin ang isang bagay na hindi niya inaakalang magagawa niya. Sa loob ng taxi patungo sa mansyon, ang mga ilaw ng lungsod ay tila malabong mga guhit sa kanyang paningin dahil sa luha. Ang bawat segundo ay tila isang countdown para sa isang pagsabog. Pagdating niya sa malaking gate, ang katahimikan ng paligid ay tila may dalang mensahe. Ang mga ilaw sa ikalawang palapag ay nakabukas, isang bagay na hindi dapat nangyayari dahil wala dapat tao sa loob ng bahay. Dahan-dahang pinihit ni Felisa ang knob ng pinto. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig dahil sa sobrang kaba. Pumasok siya ng walang tsinelas. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang humahakbang sa ibabaw ng malamig na marmol. Habang umaakyat siya sa hagdan, narinig niya ang mga boses mula sa silid ni Vanessa. Boses ng isang lalaki. Hindi na makakagising ang batang yon ng maaga, Vanessa. Marami ang nailagay ko sa bote. Ang sabi ng lalaki, ang boses ay puno ng kumpiyansa at kawalang puso. Dapat lang, Rico. Kailangan nating makuha ang mga papeles sa vault ni Marcos habang abala siya sa ospital. Ito na ang huling pagkakataon natin bago tayo tuluyang mabunyag. Ang sagot ni Vanessa. Napatakip si Felisa sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na pagsigaw. Ang panganib ay hindi na lamang nasa ospital. Ang panganib ay nasa loob na mismo ng kanilang tahanan. At sa pagkakataong ito, si Felisa lamang ang tanging nakakaalam ng katotohanan. Ngunit hanggang kailan niya kayang manindigan laban sa mga taong handang pumatay para sa kanilang sariling kapakanan. Nakatayo si Felisa sa labas ng silid. Ang kanyang likod ay lapat sa malamig na pader ng pasilyo habang ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog ng kanyang paghinga. Sa loob ng silid ni Vanessa, ang tunog ng mga drawer na marahas na binubuksan at ang kaluskos ng mga papel na hinahalughog ay tila mga dagok sa kanyang pandinig. Ang bawat salita ni na Vanessa at Rico ay tila lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. Binubura ang huling bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Dali, Rico! Alam kong nandito ang susi ng vault. Marcos keeps everything in his study, pero dito niya itinatago ang duplicate. Ang boses ni Vanessa ay puno ng panginginig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa desperasyong makuha ang huling yaman ng mga Villarreal. Relax, babe. Masyadong abala ang asawa mo sa ospital. Kahit mamatay pa ang batang yon, mas pabor sa atin. Wala nang hahadlang sa paglipat ng mga shares sa pangalan mo. Ang tugon ni Rico
Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kasamaan na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahang umatras si Felisa. Ang kanyang mga paa ay walang tunog sa ibabaw ng alpombra hanggang sa makarating siya sa kanyang maliit na kwarto. Pagpasok niya, agad niyang nilak ang pinto at napasandal siya rito habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang lukot na litrato ng kanyang 2 anak sa Leyte mula sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanilang mga ngiti sa litrato ay tila isang malakas na sampal sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Anong gagawin niya? Kung isusumbong niya ang kanyang narinig, itutuloy ni Vanessa ang banta nito. Mawawala sa kanya ang kanyang mga anak. Maari siyang mabulok sa kulungan dahil sa mga huwad na ebidensyang itatanim ng mga eskudero laban sa kanya. Ngunit kung mananatili siyang tahimik, ang munting si Miguel, ang batang itinuring na siyang tunay na ina sa gitna ng lamig ng mansyong ito, ay tuluyan ng mawawala. Ang bata ay magiging biktima ng isang kasakimang hindi niya kailanman maiintindihan. Ang mga luha ni Felisa ay dahan-dahang pumatak sa litrato, binabasa ang mukha ng kanyang mga anak. Ang bawat patak ay tila sumasalamin sa bigat ng kanyang pinagdadaanan at sa mahirap na pagpiling kailangang harapin ng kanyang puso. Naalala niya ang init ng yakap ni Miguel nung minsan itong nilagnat at ang paraan ng pagtawag nito ng Nanay Feli na para bang siya ang pinakaligtas na tahanan ng bata sa buong mundo. Patawarin niyo ako, mga anak. Ang bulong ni Felisa sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang panalangin punong-puno ng pait. Hindi ko kayang talikuran ng isang buhay na nangangailangan ng aking proteksyon. Kung ang kapalit ng katotohanan ay ang aking kalayaan, tatanggapin ko. Huwag lang hayaang magtagumpay ang kasamaan. Ang takot na kanina ay nagpaparalisa sa kanya ay dahan-dahang napalitan ng isang matalim at malamig na determinasyon. Hindi na siya ang dating Felisa na sunod-sunuran sa banta ng utang na loob. Siya na ngayon ay isang inang handang lumaban para sa katotohanan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at hinanap ang numero ng personal na driver ni Marcos, si Mang Nestor. Alam ni Felisa na si Mang Nestor ay matapat kay Marcos at matagal na ring may hinala sa mga kilos ni Vanessa. Sa bawat pagpindot niya sa mga boto ng cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit ang kanyang layunin ay matatag. Mang Nestor, kailangan niyo pong tulungan si Sir Marcos. May magnanakaw sa loob ng bahay. Si Ma'am Vanessa at ang lalaking si Rico. Kukunin nila ang lahat. Ang mabilis na bulong ni Felisa sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay tila isang hanging nagdadala ng babala ng unos. Ngunit bago pa makasagot si Mang Nestor, narinig ni Felisa ang marahas na pagpihit ng knob ng kanyang pinto. Ang tunog ng bakal na pilit na binubuksan mula sa labas ay naghatid ng matinding kilabot sa kanyang buong katawan. Isang malakas na pagkakalabog ang sumunod, tila may isang mabigat na bagay na pilit na winawasak ang kahoy ng kanyang pinto. Felisa, buksan mo ito! Alam kong may kausap ka. Ang bulyaw ni Vanessa mula sa labas. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagiging sopistikada, tanging dalisay na galit na lamang. Napasiksik si Felisa sa sulok ng kanyang kwarto. Ang cellphone ay mahigpit niyang idiniin sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ay tila isang countdown patungo sa isang komprontasyong maaaring maging huli na para sa kanya. Ang pinto ay unti-unting nayayanig. Ang bawat bitak sa kahoy ay tila isang mata ng kamatayan na nakatingin sa kanya. Saan siya tatakbo? Sa loob ng maliit na silid na yon, walang ibang labasan. Ang tanging sandata niya ay ang katotohanang hawak niya. Ngunit sapat ba ang katotohanan upang iligtas siya mula sa kamay ng mga taong wala ng kinatatakutan? Ang bawat pagyanig ng kahoy na pinto ay tila isang malakas na pintig sa sentido ni Felisa. Isang marahas na paalala na ang kanyang munting santuwaryo ay malapit ng gumuho. Ang tunog ng mga bisagra na pilit kumakawala sa kanilang pagkakakapit ay naghatid ng panginginig
sa kanyang buong katawan. Ngunit sa halip na sumuko sa takot, ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos. Itinago niya ang kanyang cellphone sa loob ng isang butas sa dingding na natatakpan ng kanyang lumang poster ng mga santo, habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang maliit na hawla. Eksaktong sa huling marahas na pagtulak, ang trangka ng pinto ay tuluyang nabali, na nagresulta sa paghampas ng kahoy sa semento. Pumasok si Vanessa, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Sa likuran niya, nakatayo si Rico. Ang anyo nito ay tila isang aninong handang lumamon sa anumang liwanag na natitira sa silid. Sino ang tinatawagan mo, Felisa? Akala mo ba hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo? Ang bulyaw ni Vanessa, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa malamig na hangin ng gabi. Lumapit siya ng husto. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula kay Felisa. Sapat na upang maamoy ng katulong ang halimuyak ng mamahaling alak mula sa hininga ng kanyang amo. Wala po, ma'am. Natatakot lang po ako, kaya tumawag ako sa amin. Ang mahinang tugon ni Felisa, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag sa kabila ng panlalamig ng kanyang mga kamay. Sinungaling. Isang mabilis na paghablot sa buhok ni Felisa ang ginawa ni Vanessa. Pinilit niyang itingala ang mukha ng katulong. Nakita kita sa CCTV, sa pasilyo. Alam kong may kinuha ka sa kwarto ni Miguel. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Ngayon din, sa gitna ng tensyon, isang malakas na pagkulog ang yumanig sa buong mansyon, na sinundan ng marahas na pagbuhos ng ulan sa labas. Ang tunog ng mga patak ng tubig na humahampas sa bubong at sa mga bintana ay tila naging isang background music sa madilim na tagpong iyon. Sa ilalim ng maulan na gabi, ang lahat ng itinatagong dumi ng pamilya Villarreal ay tila unti-unting hinuhugasan ng langit, ngunit ang putik ay mas lalo lamang kumakapit sa kalooban ni Vanessa. Binitawan ni Vanessa ang buhok ni Felisa nang marinig ang tunog ng sasakyang pumasok sa garahe. Nagkatinginan sila ni Rico, ang takot ay sandaling gumuhit sa kanilang mga mukha. Si Marcos, ang bulong ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Dito ka lang, huwag kang lalabas, at ikaw, Felisa. Pagbaling ni Vanessa sa katulong habang dinuduro ito, isang maling kilos mo, at tinitiyak ko sa iyo na bukas din ay nasa kalsada ka na, kasama ang mga bangkay ng pangarap mo. Mabilis na lumabas si Vanessa upang salubungin si Marcos. Iniiwan si Felisa na kasama ang mapanganib na si Rico sa loob ng maliit na silid. Ngunit ang hindi alam ni Vanessa, ang tawag ni Felisa kay Mang Nestor ay hindi naputol. Ang bawat salita, ang bawat banta, at ang bawat marahas na kilos ay narinig sa kabilang linya. Dahan-dahang lumapit si Rico kay Felisa. Ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang bulsa habang may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Masyado kang matapang para sa isang katulong, Felisa. Sayang, maganda ka pa naman sana. Kung nakinig ka lang kay Vanessa, baka nabigyan ka pa namin ng malaking bonus para sa anak mong may sakit. Hindi sumagot si Felisa. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa pintuan, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa labas, narinig niya ang boses ni Marcos, isang boses na puno ng pagod, ngunit may kakaibang talim na tila hindi napansin ni Vanessa. Ang mga hakbang ni Marcos at Vanessa patungo sa study room ay tila isang hudyat para kay Felisa. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon si Rico upang tingnan ang pasilyo, mabilis na lumabas si Felisa mula sa kanyang kwarto. Hindi siya dumaan sa pangunahing hagdanan, kundi sa makitid at madilim na hagdanan ng mga katulong na patungo sa likod ng kusina. Doon, sa ilalim ng malakas na ulan, dahan-dahan siyang umikot patungo sa bintana ng study room ni Marcos. Ang lamig ng tubig ulan ay dumidikit sa kanyang balat. Ang kanyang uniforme ay basang-basa na, at ang kanyang mga paa ay pilit na kumakapit sa madulas na damo.
Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Felisa. Sumilip siya sa maliit na siwang ng kurtina. Doon, nakita niya si Vanessa na pilit na inaalo si Marcos habang ang mga kamay nito ay dahan-dahang gumagapang patungo sa susi ng vault na nakapatong sa mesa. Nakita rin niya ang mukha ni Marcos sa salamin. Ang kanyang amo ay hindi nakatingin kay Vanessa, kundi sa refleksyon nito. May isang hawak na device si Marcos sa kanyang ilalim ng mesa, isang maliit na screen na nagpapakita ng bawat sulok ng mansyon. Alam ni Marcos ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng study room ay tila isang naglalakad na bomba. Sa labas, sa gitna ng unos, si Felisa ay tila isang basang pusa na nagmamasid. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba at pag-asa. Ngunit sa isang iglap, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang malakas na pagkakahawak na tila nagpapatigil sa daloy ng kanyang dugo. Lilingon sana si Felisa upang sumigaw, ngunit isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang tenga sa gitna ng ingay ng ulan. "Huwag kang matakot, Felisa. Tapos na ang pagtatago." Ang init ng kamay ni Mang Nestor sa balikat ni Felisa ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Sa ilalim ng hagupit ng ulan, ang matandang driver ay nakatayo na may dalang kapote. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay hiningi niya ang cellphone ni Felisa at ipinakita ang screen nito. Buhay pa rin ang tawag at sa kabilang linya, naririnig ang boses ni Marcos na kanina pa nakikinig sa lahat ng pangyayari mula sa kanyang Bluetooth earpiece habang kaharap si Vanessa. Sa loob ng study room, ang tensyon ay tila isang mahigpit na lubid na anumang sandali ay mapuputol. Nakaupo si Marcos sa kanyang malaking swivel chair. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Sa harap niya, si Vanessa ay pilit na nagpapakita ng lambing. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa braso ng asawa. Pilit na inaalo ang galit nito na akala niya ay dahil lamang sa sakit ni Miguel. "Marcos, mahal, kailangan mong magpahinga. Hayaan mo na ang mga papeles na yan. I can help you with the vault keys. Ako na ang magliligpit ng mga mahahalagang dokumento para hindi ka na ma-stress." Ang malambing na mungkahi ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap sa gintong susi na ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang kamay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marcos, isang ekspresyong hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. "Masyado kang maasikaso, Vanessa. Minsan, naiisip ko kung ano ang gagawin ko kung wala ang tulong mo at ng mga taong pinapapasok mo sa bahay na ito kapag wala ako." Napatigagal si Vanessa. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan at ang kanyang mga daliri ay biglang naging malamig. What do you mean, babe? Sinong ibang tao?" Dahan-dahang iniharap ni Marcos ang monitor ng kanyang computer. Doon, sa isang maliit na window ng surveillance feed, makikita si Rico na balisang naglalakad sa pasilyo sa labas ng kwarto ni Felisa. Hawak ang isang baril na nakasukbit sa kanyang baywang. Ang mukha ni Vanessa ay nawalan ng kulay, tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. "I may be busy, Vanessa, but I am never blind." Ang boses ni Marcos ay tila isang hatol mula sa langit. "Alam ko ang tungkol sa hotel, alam ko ang tungkol sa mga peking charity funds, at alam ko ang ginawa niyo sa anak ko. Pero hindi pa ngayon ang oras para sa pagtatapos. May gagawin tayong malaking pagtitipon, hindi ba? Ang birthday ni Miguel." Sa labas, sa ilalim ng ulan, dinala ni Mang Nestor si Felisa sa isang ligtas na bahagi ng garahe. Doon, binigyan niya si Felisa ng mainit na jacket at isang baso ng tubig. "Magtiwala ka kay Sir Marcos, Felisa. Kanina pa niya alam ang lahat. Pinapalabas lang niya na wala siyang alam para mahuli ang lahat ng daga sa loob ng mansyon na ito. Kasama ka sa plano niya." Ang baoto sa labas ay tila humuhupa na.
Ngunit ang unos sa loob ng puso ni Felisa ay lalong tumitindi. Hindi niya akalain na ang kanyang amo ay may ganitong uri ng talino at lamig ng kalooban. Ngunit may isang bagay na nagpabagabag sa kanya. Ang kaligtasan ni Miguel sa gitna ng laro ng kanyang mga magulang. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng study room at lumabas si Vanessa. Ang kanyang mukha ay pilit na nakamaskara ng katahimikan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Sumunod si Marcos. Ang kanyang anyo ay tila isang hari na naglalakad sa gitna ng kanyang mga kaaway. Felisa, tawag ni Marcos nang makita ang katulong sa dulo ng pasilyo na ngayon ay tuyo na ang suot sa tulong ni Mang Nestor. Alagaan mong mabuti si Miguel sa ospital bukas. Gusto kong maging malakas siya para sa kanyang birthday party sa susunod na linggo. Doon natin ipapakita sa lahat kung gaano tayo kasaya bilang isang pamilya. Lumingon si Marcos kay Vanessa na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Doña Celerina na kakalabas lang din ng silid. Ang matandang babae ay may hawak na imbitasyon. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman na nakatago sa likod ng isang marangyang ngiti. I have decided, deklara ni Marcos. Ang boses niya ay malingaw-ngaw sa buong mansyon. Magdaraos tayo ng isang grand charity auction sa mismong kaarawan ni Miguel. Iimbitahan natin ang lahat ng business partners ko at ang mga kaibigan niyo sa society. Vanessa, ikaw ang mamamahala sa pagpili ng mga item na ibibenta. Let's make it a night that no one will ever forget. Nagliwanag ang mga mata ni Doña Celerina. Akala niya ay ito na ang pagkakataon nilang makuha ang huling malaking pondo mula kay Marcos bago sila tumakas ni Vanessa. Hindi nila alam, ang bawat detalye ng party na yon ay magiging isang entablado para sa kanilang sariling paghuhukom. Nang magtagpo ang mga mata ni Marcos at Felisa, may isang tahimik na pangako na nagpalitan sa pagitan nila. Isang pangako ng katarungan, hindi lamang para kay Miguel, kundi para na rin sa dangal ni Felisa na tinapakan ng maraming taon. Ngunit habang naglalakad si Felisa pabalik sa silid ni Miguel, isang kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Sa gitna ng auksyon, ano ang nakahandang sakripisyo? At hanggang saan ang kayang gawin ni Vanessa kapag naramdaman niyang wala na siyang matatakbuhan? Ang buong mansyon ng mga Villarreal ay nagliliyab sa liwanag ng libu-libong bumbilya, tila isang kumikinang na hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang tunog ng mga biolin na tinutugtog sa gilid ng garden ay nagdadala ng isang sopistikadong himig. Ngunit sa likod ng marangyang tugtugin ay ang isang tensyong tila isang bombang nagbibilang ng segundo bago sumabog. Ang mga amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng pagkukunwari na bumabalot sa bawat panauhing dumarating. Sa loob ng kanyang silid, ang munting si Miguel ay tila isang manikang walang buhay habang pinipilit siyang bihisan ni Vanessa ng isang masikip na velvet tuxedo. Ang bata ay maputla. Ang kanyang mga mata ay may malalim na anino ng puyat at sakit. At ang bawat hininga niya ay may kasamang mahinang huni na nagpapahiwatig ng bumabalik na hika. Ma'am Vanessa, parang awa niyo na po. Mataas pa rin po ang lagnat ni Miguel. Hindi po niya kayang tumayo ng matagal sa labas. Ang pagsusumamo ni Felisa habang nakaluhod sa sahig, pilit na inaayos ang sapatos ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay ramdamang panginginig ng maliit na katawan ni Miguel. Tumahimik ka, Felisa. Hindi ako gumastos ng milyon para lamang magtago ang anak ko sa kwarto sa mismong birthday niya. Ang bulyaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na gunting na pumuputol sa anumang pasensya. Ang mga donasyon na makukuha natin ngayong gabi ang magliligtas sa atin. Huwag mong sisirain ang moment na ito sa pamamagitan ng pagiging madrama. Marahas na hinila ni Vanessa si Miguel palabas ng silid. Sumunod si Felisa. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa bawat hakbang. Sa labas, sinalubong sila ng mga palakpakan
at mga papuri mula sa mga elite ng Maynila. Si Doña Celerina ay abala sa pakikipag-usap sa mga socialite. Ipinagmamalaki ang kanyang apo at ang kanyang anak na si Vanessa na tila ba sila ang huwaran ng isang perpektong pamilya. Look at our little prince! Napakagwapo ni Miguel! Nakuha ang kagandahan ng kanyang ina. Ang sabi ng isang matandang babae habang hinahawakan ang pisngi ng bata. Ngunit si Miguel ay hindi sumasagot. Ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig habang pilit na humahawak sa laylayan ng uniforme ni Felisa na nakatayo sa kanyang likuran. Lumapit si Marcos, suot ang kanyang itim na taksido na lalong nagpadunong sa kanyang anyo. Tumingin siya kay Miguel, pagkatapos ay kay Felisa. May isang mabilis na pagpapalitan ng tingin sa pagitan nila. Isang tingin na puno ng mensaheng tila sila lamang ang nakakaunawa. Ang malamig na titig ni Marcos ay lumipat kay Vanessa, na ngayon ay abala sa pag-inom ng champagne habang tumatawa ng malakas. Ang rurok ng gabi ay nangyari sa gitna ng entablado. Ipinatawag ni Vanessa si Miguel upang tumayo sa tabi niya para sa isang photo opportunity kasama ang mga pinakamalalaking donors ng charity. Ang bata ay nagsisimulang pawisan ng malapot. Ang kanyang hininga ay naging mas mabilis at mas mababaw. Ngumiti ka, Miguel. Smile. Ang pabulong na banta ni Vanessa habang mahigpit na hinahawakan ang balikat ng bata. Ngunit hindi na kaya ni Miguel. Ang tindi ng init, ang bigat ng suot, at ang epekto ng gamot na pilit na ipinainom sa kanya kanina ay tuluyan ng bumigay. Sa gitna ng lahat, narinig ang tunog ng batang nasusuka, isang maras na pagbuga ng likido na tumama ng diretso sa mamahaling sutla ng bestido ni Vanessa. Ang nakabibinging katahimikan ay bumalot sa buong garden. Ang lahat ng tawanan ay naputol. Ang lahat ng baso ay nanatiling nakataas sa hangin. Ang mukha ni Vanessa ay naging kulay ube sa tindi ng kahihiyan. Tumingin siya sa kanyang nadumihang damit. Pagkatapos ay sa nanginginig na si Miguel na ngayon ay naiyak na dahil sa takot. "You little brat!" Ang sigaw ni Vanessa, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa tindi ng galit, binuhat niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang idinapo niya. Hindi kay Miguel, kundi kay Felisa na agad na sumalo sa bata. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Felisa ay tila isang malakas na putok na yumanig sa dangal ng bawat taong naroroon. Napasandal si Felisa sa semento, ang kanyang bisig ay mahigpit na nakayakap kay Miguel upang protektahan ito. "Kasalanan mo ito. Pinakain mo siya ng basura, kaya siya nagkaganyan." Ang pagatungal ni Vanessa, ang kanyang maskara ng pagiging isang butihing ina, ay tuluyan ng nadurog sa harap ng kanyang mga kaibigan. "Layayas ka sa bahay na ito, Felisa. Ngayon din." Lalapit sana si Doña Celerina upang dagdagan ng insulto, ngunit isang boses ang pumigil sa lahat. Ang boses na yon ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay tila may bigat ng 1,000 tonelada. "Tama na." Humakbang si Marcos sa gitna ng entablado. Hindi niya tinulungan si Vanessa na tumayo o punasan ang dumi sa damit nito. Sa halip, lumapit siya kay Felisa at inalalayan itong tumayo kasama ang bata. Ang kanyang anyo ay tila isang hukom na handa ng magbaba ng huling hatol. Kinuha ni Marcos ang mikropono mula sa podium. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bawat panauhin bago ito huminto sa nanginginig na si Vanessa. "Maraming salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito." Ang simula ni Marcos. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. "Ngunit bago tayo magpatuloy sa auction, may gusto akong ipakita sa inyong lahat. Isang espesyal na video na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pag-aaruga sa loob ng pamilyang ito." Naningkit ang mga mata ni Vanessa. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. "Marcos, what are you doing? Let's just go inside and change." "Maupo ka, Vanessa." Ang malamig na utos ni Marcos.
Gusto kong mapanood mo ang sarili mong palabas. Sa gitna ng malaking projector screen sa garden, ang liwanag ay dahan-dahang lumabas. Ang lahat ay nakatingin, naghihintay, habang ang puso ni Felisa ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ang katotohanan ay narito na, at wala nang makakapigil sa paparating na paghuhukom. Ang katahimikan sa malawak na hardin ay tila isang mabigat na telang itim na bumalot sa bawat panauhin. Ang tanging maririnig ay ang mahinang huni ng hangin na naglalaro sa mga dahon at ang mabilis na tibok ng puso ni Felisa habang nakayakap pa rin sa nanginginig na si Miguel. Sa gitna ng kadiliman, ang malaking projector screen ay biglang nabuhay. Naglalabas ng isang matalim at maputing liwanag na tumama sa gulat na mukha ni Vanessa. Ang unang imaheng lumabas ay hindi ang masayang mukha ni Miguel. Sa halip, lumitaw ang malabo, ngunit malinaw na kuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng study room ni Marcos. Doon, kitang-kita ang pakikipagtipan ni Vanessa kay Rico. Ang kanilang mga bulong tungkol sa pagkuha ng pera mula sa kumpanya, ang kanilang mga plano na iwanan si Marcos, at ang tawanan nilang puno ng pagtataksil ay umalingaw-ngaw sa bawat speaker na nakapaligid sa hardin. Ang boses ni Rico ay malinaw na narinig ng lahat. Bawat kataga ng panloloko ay tila isang sampal sa bawat taong naroroon. Ngunit ang susunod na bahagi ng video ang tuluyang nagpabagsak sa moralidad ng bawat nanonood. Ang kamera ay lumipat sa silid ni Miguel. Doon, nakita si Vanessa na marahas na pinapainom ang bata ng asul na likido habang umiiyak ang munting anghel. Narinig ang boses ni Vanessa, malamig at walang puso. Uminom ka nito para matulog ka na at hindi mo ako maistorbo. Ang bawat patak ng lason sa bote ay tila naging malalaking giyera sa budhi ng mga panauhin. Isang kolektibong buntong hininga ng sindak ang kumawala mula sa mga socialite na kanina lang ay pumupuri kay Vanessa. Fake iyan! Marcos, pinagkakaisahan niyo ako. Inimbento lang yan ang katulong na yan. Ang sigaw ni Vanessa, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang itinuturo si Felisa. Ginamit niya ang AI para sirain ako. Marcos, maniwala ka sa akin. Mahal ko ang anak natin. Dahan-dahang lumapit si Marcos sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng 1,000 hatol. Hindi siya tumitingin sa asawa, kundi sa mga taong saksi sa kanyang kahihiyan. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling, Vanessa. Ang bawat bank statement, ang bawat record ng hotel, at ang bawat bote ng sedative na itinago mo ay nasa kamay na ng aking mga abogado. At ang pinakamasakit sa lahat, lumingon si Marcos sa asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait. Ay ang malamang ang anak ko ay itinuring mong pabigat sa iyong makasariling kaligayahan. Mo. Si Doña Celerina ay tila isang estatwa na unti-unting nagkakabitak-bitak. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang paraan upang makatakas sa mapanghusgang tingin ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Ang dangal na iningatan niya ng maraming taon ay dahan-dahang natutunaw na parang kandila sa gitna ng apoy. Vanessa, anong ginawa mo? Ang mahinang tanong ni Doña Celerina, hindi dahil sa pagsisisi sa anak, kundi dahil sa takot sa kanilang kinabukasan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nagdadala ng balita ng iskandalo. Ang mga sulyap ng pandidiri ay nakatutok kay Vanessa na ngayon ay dahan-dahang napaluhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang mamahaling bestido ay tila naging isang basahan sa kanyang paningin. Marcos, please, patawarin mo ako para sa anak natin. Ang pagsusumamo ni Vanessa, ang kanyang mga luha
ay nagsimulang dumaloy ng totoo sa unang pagkakataon, ngunit huli na ang lahat. Humarap si Marcos kay Felisa. Ang kanyang anyo ay lumambot nang makita ang katulong na buong tapang na nagbabantay kay Miguel sa kabila ng lahat ng pananakit. Felisa, dalhin mo na si Miguel sa loob. Simula ngayong gabi, wala nang mananakit sa inyo sa bahay na ito. Isang malakas na tunog ng sirena mula sa labas ng gate ang nagpabaling sa atensyon ng lahat. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay sumalamin sa mga bintana ng mansyon. Pumasok ang mga awtoridad, bit-bit ang warrant para kay Rico at Vanessa dahil sa kasong child abuse at financial fraud. Sa tindi ng galit at kahihiyan, biglang tumayo si Vanessa at tumakbo patungo kay Felisa. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na galit. Ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng isang hayop na handang manakit. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Ikaw nakatulong ka. Papatayin kita. Napatakip si Felisa sa kanyang mukha habang pilit na itinatago si Miguel sa kanyang likuran. Ang bawat segundo ay tila tumigil, ang hangin ay naging mapanganib, at ang lahat ay naghihintay kung sino ang unang tutumbas sa matinding puot ng isang babaeng nawalan ng lahat. Ang bawat sandali sa gitna ng nagngangalit na hardin ay tila tumigil sa isang nakapanlulumong larawan ng puot. Ang mga daliri ni Vanessa, na dati ay pinalamutian ng mga mamahalin at nagniningning na hiyas, ay tila naging mga kuko ng isang ligaw na hayop na handang sumira ng buhay. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang puot, sa balat ni Felisa, isang matibay na kamay ang humarang sa kanya. Hinawakan ni Marcos ang braso ng kanyang asawa nang may puwersang nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkasuklam. Ang tunog ng pagkakadiin ng kanyang mga daliri sa sutla ng damit ni Vanessa ay nagpahayag ng isang pinal na pagtatapos. Huwag mong susubukang hawakan ang mga taong tunay na nagmahal sa anak ko. Ang boses ni Marcos ay tila isang malalim na dagundong na nagpatahimik sa buong paligid. Binitawan niya si Vanessa ng may matinding pandidiri, sapat na upang mawalan ng balanse ang babae at bumagsak sa malamig at matigas na semento ng entablado. Ang marahas na pagbagsak ng kanyang katawan ay naghatid ng isang tunog na tila isang babalang hudyat ng pagguho ng kanyang palasyong gawa sa kasinungalingan. Lumapit ang mga awtoridad. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa ibabaw ng marmol ay tila isang martsa ng katarungan. Ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang idinampi sa nanginginig na mga kamay ni Vanessa. Si Doña Celerina, na kanina ay nakatayo ng may mataas na noo, ay wala ring nagawa kundi ang yumuko habang siya ay inaakay palabas ng mga pulis. Ang liwanag ng asul at pulang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay sumasalamin sa mga luhang dumadaloy sa mukha ni Vanessa. Mga luhang hindi nanggaling sa pagsisisi, kundi sa takot sa mawawalang karangyaan. Sa gitna ng kaguluhan, si Felisa ay nanatiling nakaluhod. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatutok lamang sa munting batang nasa kanyang bisig. Si Miguel ay nagsisimula ng mangisay ng bahagya. Ang kanyang hininga ay naging isang mahinang sipol na tila humihingi ng tulong. Hindi na lumingon si Felisa sa pag-alis ng mga taong nanakit sa kanya. Ang kanyang tanging iniisip ay ang buhay na kailangang iligtas. Sir Marcos, kailangan na po nating dalhin si Miguel sa loob. Hindi na po siya nakakahinga. Ang sigaw ni Felisa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Mabilis silang kumilos. Ang sumunod na ilang oras sa loob ng puting silid ng ospital ay tila isang habambuhay na paghihintay. Ang amoy ng antiseptic at ang nakabibinging katahimikan ng pasilyo ay tila sumasakal kay Felisa. Nanatili siyang nakaupo sa labas ng ICU. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkasalikop habang ang bawat segundo ay tila isang taon ng pananalangin. Sa kanyang tabi, si Marcos ay nakatayo, nakatitig sa bintanang salamin.
Ang kanyang anyo ay tila isang anino ng lalaking binuo ng yaman at kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Marcos kay Felisa. Ang tunog ng kanyang pag-upo sa tabi ng katulong ay tila isang pagkilala sa kanilang pagkakapantay-pantay sa harap ng trahedya. "Patawarin mo ako, Felisa." Ang mahinang bulong ni Marcos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. "Masyado akong naging bulag. Pinabayaan ko ang anak ko sa kamay ng isang halimaw at hinayaan kong tapakan niyo ang iyong dangal sa bahay na yon." Tumingala si Felisa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha, ngunit wala itong bakas ng galit. "Sir, ang mahalaga po ay ligtas na si Miguel. Ang sugat po sa aking pisngi ay gagaling, pero ang sugat po sa puso ng bata ang kailangan nating gamutin." Eksaktong sa pagsikat ng araw, ang pintuan ng ICU ay bumukas. Lumabas ang doktor na may dalang banayad ng ngiti. Ang balitang nagpaginhawa sa kanilang mga puso ay tila isang awit ng tagumpay. Ligtas na si Miguel. Ang gamot na nagpabagal sa kanyang sistema ay dahan-dahan nang nawawala sa kanyang katawan. Pagpasok nila sa silid, ang liwanag ng bukang liwayway ay pumasok sa bintana. Nagbibigay ng gintong kulay sa maputlang mukha ni Miguel. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa paligid hanggang sa huminto ang kanyang paningin kay Felisa na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Isang ngiting tila nagpawi sa lahat ng pagod at sakit ng nakaraang gabi. Nanay Feli," ang mahinang tawag ni Miguel. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng anghel. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Felisa ay tila nayayanig sa tindi ng emosyon. Ang tawag na yon, ang tawag na kailanman ay hindi ibinigay ni Miguel kay Vanessa, ay tila isang formal na pagkilala sa lahat ng kanyang pagsasakripisyo. Niyakap ni Felisa ang bata ng buong lambot. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kumot ni Miguel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luhang ito ay hindi na nanggaling sa sakit. Nakatayo si Marcos sa paanan ng kama, nakamasid sa 2 taong nagbigay ng bagong kahulugan sa salitang pamilya. Alam niya na ang pagguho ng kanyang palasyo ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng pagtatayo ng isang tunay na tahanan. Isang tahanan na hindi binuo ng ginto, kundi ng tapat na pag-ibig at tahimik na pag-aaruga. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang dahan-dahang paghilom ng isang malalim na sugat. Ang mansyon ng mga Villarreal, na dati ay balot ng lamig at pagkukunwari, ay unti-unti nang binubuksan ng mga bintana para sa sikat ng araw at sariwang hangin. Ngunit hindi na doon nakatira si Felisa. Sa isang tahimik na kalsada sa Quezon City, isang maliit ngunit malinis na kainan ang naging bagong sentro ng kanyang mundo. Ang amoy ng kumukulong arroz caldo na may luya at ang bango ng bagong luto na ube halaya ay pumapailan lang sa hangin. Tila mga alaala ng Leyte na dinala niya sa gitna ng syudad. Nakatayo si Felisa sa likod ng counter. Suot ang kanyang puting apron. Ang kanyang mukha ay wala na ang anino ng takot. Sa halip, ang bawat guhit ng kanyang nangiti ay nagpapakita ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili. Sa isang mesa sa sulok, nakaupo ang kanyang 2 anak, sina Junjun at Maria. Ang mga bata ay malusog na at masayang nagkukulay sa kanilang mga notebook. Ang bawat tawa nila ay tila isang himig na nagpapawi sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Felisa sa loob ng mansyon. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kainan. Ang tunog ng pagpatay ng makina at ang marahang pagbukas ng pinto ay nagpalingon sa lahat. Lumabas si Marcos, suot ang isang simpleng polo shirt. Ang kanyang anyo ay mas magaan at tila mas bata kumpara sa nakaraan. Kasunod niya ang isang masiglang bata na mabilis na tumakbo patungo kay Felisa. "Nanay Feli!" Ang masayang sigaw ni Miguel habang yumayakap sa baywang ng katulong. Hindi na siya ang maputla at sakiting bata. Ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula na at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Miguel,
Dahan-dahan lang, baka matapon ang sabaw. Ang nakatatawang saway ni Felisa habang hinahaplos ang buhok ng bata. Binuhat niya si Miguel at hinalikan sa noo. Isang kilos na puno ng wagas na pagmamahal. Lumapit si Marcos at tumayo sa tapat ni Felisa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang malalim na paggalang at pasasalamat. Magandang hapon, Felisa. Mukhang marami kang suki ngayon, ah. Ang bati ni Marcos, ang kanyang boses, ay may init na hindi kailanman narinig ni Felisa noong siya ay naninilbihan pa. Sapat lang po para sa amin, Sir Marcos. Masaya na po ako na nakakasama ko ang mga anak ko habang nagtatrabaho. Ang sagot ni Felisa. Salamat po ulit sa tulong niyo para makapagsimula ako rito. Wala iyon, Felisa. Utang ko sa iyo ang buhay ni Miguel at ang sarili ko ring buhay. Ang seryosong tugon ni Marcos. Hindi sapat ang pera para bayaran ang ginawa mo. Nandito lang ako para matiyak na hindi ka na muling masasaktan ng kahit sino. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang lahat ay tila nasa tamang lugar. Ang katarungan ay naibigay na. Si Vanessa at si Rico ay nahaharap sa mahabang taon sa kulungan at si Doña Celerina ay tuluyan ng nawala sa alta sosyedad at namumuhay na lamang sa isang maliit na paupahan. Ang yaman ni Marcos ay hindi na palamuti, kundi isang kasangkapan upang makagawa ng mabuti. Ngunit bago pa man matapos ang hapon, isang kartero ang lumapit sa kainan at nag-abot ng isang kayumangging sobre kay Felisa. Para sa inyo po, ma'am, galing sa Correctional Institute. Napatigil ang tibok ng puso ni Felisa. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila nagmamadali at puno ng pait. Sulat iyon mula kay Vanessa. Felisa, akala mo ba ay tapos na ang lahat? Nakuha mo ang anak ko, nakuha mo ang asawa ko, at nakuha mo ang buhay na dapat ay sa akin. Pero tandaan mo, ang dugo ni Miguel ay dugo ko pa rin. Balang araw, hahanapin niya ang kanyang totoong ina. At sa araw na yon, titingnan kita sa mga mata at ipapaalala ko sa iyo kung sino ka lang talaga. Isang hamak na katulong na nagnakaw ng kaligayahan ng iba. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang malamig na hanging nagpatahimik sa paligid. Tumingin si Felisa kay Miguel na ngayon ay masayang nakikipaglaro sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marcos na nakatitig sa kanya ng may pag-aalala. Dahan-dahang nilukot ni Felisa ang sulat sa kanyang kamay. Isang mabigat na desisyon ang kailangan niyang gawin. Ipakikita ba niya ito kay Marcos? O hahayaan na lang ba niya itong maging isang abo ng nakaraan? Ang katahimikan ni Felisa ay naging isang cliffhanger ng emosyon, habang ang banta ni Vanessa ay tila isang aninong muling nagbabadyang bumalik sa gitna ng kanilang bagong simula. Ang maliit na apoy sa kalan ay dahan-dahang gumapang sa gilid ng alukot na papel. Tila isang gutom na aninong kumakain sa bawat salita ng puot na isinulat ni Vanessa. Pinanood ni Felisa ang unti-unting pagbabago ng puting papel patungo sa pagiging itim na abo. Ang bawat letra ng pananakot ay natunaw sa init hanggang sa maging bahagi na lamang ito ng hanging tinatangay ng hapon. Walang bakas ng takot sa mukha ni Felisa. Sa bawat pagliwanag ng apoy, mas lalong nagiging panatag ang kanyang kalooban. Alam niya na ang nakaraan ay wala ng kapangyarihang saktan ang kasalukuyan dahil ang pag-ibig na kanyang itinanim ay mas malalim na ang ugat kaysa sa anumang galit. Lumipas ang mga sandali at ang tanging natira sa kanyang palad ay ang pakiramdam ng init na dahan-dahang humuhupa. Inayos ni Felisa ang kanyang sarili at lumabas ng kusina patungo sa dalampasigan ng Leyte. Pinili nilang magbakasyon sa kanyang bayan upang ipakita kay Miguel ang ganda ng mundong kinalakhan ng kanyang nanay Feli. Ang tunog ng maliliit na alon na humahalik sa pampang at ang banayad na paghampas ng tubig sa mga bato ay tila isang oyayi na nagbibigay ng kapayapaan sa buong paligid. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at sariwang damo
Isang amoy na nagpapaalala kay Felisa na siya ay nasa tahanan na. Sa malayo, makikita ang mga bata na nagtatakbuhan sa ibabaw ng maputing buhangin. Si Miguel ay masayang nakikipaghabulan kina Junjun at Maria. Ang kanilang mga tawa ay naghahalo-halo sa hangin, tila walang pagkakaiba sa dugo o katayuan sa buhay. Para sa mga bata, ang mundo ay simple lamang. Ang pamilya ay ang mga taong naroon kapag ikaw ay nadapa. Ang mga taong nagbibigay ng yakap sa gitna ng dilim. At ang mga taong hindi kailanman bumibitaw. Dahan-dahang lumapit si Marcos sa tabi ni Felisa. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa buhangin at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tatlong batang naglalaro. Wala na ang kanyang mamahaling tuksedo at ang malamig na anyo ng isang bilyonaryo. Ngayon, siya ay isang lalaking nahanap ang kanyang kapayapaan sa gitna ng pagiging simple. Iniisip mo pa rin ba ang sulat? Ang mahinang tanong ni Marcos. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na bulong na sumasabay sa ihip ng hangin. Umiling si Felisa nang may kasamang matamis na ngiti. Hindi na po, sir. Ang galit po ay parang lason. Kung hindi mo hahayaang pumasok sa puso mo, ikaw ang mananalo. Pinatawad ko na po siya, hindi dahil sa karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat kaming mabuhay ng payapa. Ang mahalaga po ay narito tayo, at ang mga bata ay masaya. Hinawakan ni Marcos ang kamay ni Felisa, isang hawak na puno ng paggalang at isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Salamat, Felisa. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa vault ng mansyon, kundi sa tahimik na pag-aaruga na ibinigay mo sa amin ng walang kapalit. Sa paglubog ng araw, ang langit ay nabalot ng kulay rosas at lila. Isang magandang pagtatapos sa isang mahabang kwento ng pagtitiis at sakripisyo. Ang katanungan kung ang dugo ay mas mahalaga kaysa sa pag-aaruga ay nabigyan na ng kasagutan. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa loob ng sinapupunan. Ito ay binuo sa bawat sakripisyo, sa bawat pagpiga ng basang bimpo sa gitna ng gabi, at sa bawat desisyong manatili kahit ang lahat ay tumatalikod na. Natutunan ng lahat na ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa masama, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga api na muling makatayo ng may dangal. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang maging biktima ng nakaraan. At sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ng Leyte, ang bawat pangarap ni Felisa ay dahan-dahang nagkakaroon ng katuparan. Ang munting si Miguel ay tumakbo pabalik sa kanila. Hiningal ngunit may pinakamalaking nangiti sa kanyang mukha. Niyakap niya sina Felisa at Marcos, isang bilog ng pagmamahal na tila hindi na kailanman mababasag. Sa ilalim ng nagdidilim na langit, ang kanilang mga anino ay naging isa. Isang pamilyang binuo ng tadhana, pinatibay ng unos at pinanatag ng wagas na kalinga.